ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nadaan si Rigor sa madilim at tahimik na bahagi ng kalsada kung saan nakahandusay ang katawan ni Santino. Sa unang tingin pa lamang, alam na niyang may mali. Ang anyo ni Santino ay walang galaw, ang mga mata ay nakapikit na tila batulog, ngunit ang lamig ng paligid at ang bahid ng dugo sa kanyang damit ang unti-unting gumising sa konsensya ni Rigor. Lumapit siya ng marahan, naninginig ang mga kamay habang sinusubukang hawakan ang balikat ni Santino. Doon lamang tuluyang sumadsad sa kanyang dibdib ang bigat ng katotohanan. Patay na si Santino. Wala na ang lalaking minsang tumingin sa kanya nang may pag-asa at pagtitiwala. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Rigor. Ang yabang at galit na kanina lamang ay nag-umapaw sa kanya ay napalitan ng pagsisising parang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang pagkatao. Hindi niya matanggap na ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pagkabulag sa galit, ang nagtulak sa trahedyang ito. Sa bawat paghina niya, paulit-ulit na sumisigaw ang konsensya niya na siya ang may sala, kahit pilit niyang tinatanggihan ang katotohanan iyon. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, halos mabaliw na si Miguelito sa kaiisip kung paano pipigilan ang patuloy na protesta ng mga tao. Araw at gabi, sumisigaw ang mga mamamayan laban sa kanila, hinihingi ang hustisya para kay Santino at sa iba pang mga biktima ng karahasan. Wala nang natitirang malinaw na plano sa isip ni Miguelito, tanging takot at desperasyon na lamang. Sa huli, isang madilim na ideya ang umusbong sa kanyang isipan. Isang ideyang alam niyang magdadala ng mas marami pang dugo, ngunit sa paningin niya iyon na lamang ang natitirang paraan. Sa harap ng kanyang mga tauhan, mariin niyang sinabi na ubusin na ang lahat ng nagpoprotesta laban sa kanila, na wala ng puwang ang awa o pagdadalawang isip. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting kumalat, nagbigay lakas sa karahasan at nagpabigat sa hangin ng lungsod. Nagpupuyo sa galit si Tanggol nang marinig ang balita tungkol kay Santino at ang patuloy na galaw ni Rigor at Miguelito. Sa dibdib niya ay naglalagablab ang paghihiganti. Para sa kanya, wala nang saysay ang pag-iinat. Ang tanging nais niya ay ang sugurin si Rigor at iparanas dito ang sakit na nararamdaman niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na papatayin niya si Rigor na wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit si Enteng, na mas malinaw ang pag-isip sa kabila ng takot, ay pilit siyang pinipigilan. Alam ni Enteng na handa si Rigor sa anumang paglusog, na bawat hakbang ay maaaring mauwi sa mas malaking patayan. Sinabi niya kay Tanggol na masyadong delikado ang balak na yon, na maaaring hindi lamang sila ang mapahamak. Ngunit binisi Tanggol sa mga babala. Sa isip niya, ang tanging mahalaga ay ang paghihiganti para kay Santino at ang pagbawi sa dangal na ninakaw sa kanila. Hindi lamang si Tanggol ang nagdadala ng galit. Si Maritz at si Lola Tinding ay halos lamunin na rin ang put. Nang dumalaw sila sa kinaroroonan ni Santino, ang sakit ng pagkawala ay agad nilang ibinuhos kay Rigor. Sa kanilang mga mata, si Rigor ang sagisag ng kasamaan na pumatay sa isang inosente. Walang preno ang kanilang mga salita habang ipinapamukha nila kay Rigor ang kanilang paratang. Tinawag nila siyang hayop walang puso at walang kaluluwa. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ni Rigor. Ngunit imbes na magpakumbaba, lalo lamang siyang napuno ng galit. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay siya ang inaapi, siya ang sinisisi sa mundong hindi naman patas sa kanya. Dahil sa matinding emosyon, tuluyan nang nawala ang huling hibla ng pagpipigil ni Rigor. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Binunot niya ang kanyang baril at itinutok sa kanila, nanininig ang kamay ngunit matigas ang titig. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay bunga ng kawalang katarungan na naranasan niya. Isinigaw niya na ang pagkawalang kwenta ng sitwasyon ang kumatay sa anak ni Maritz, pilit na inililihis ang sisi upang maibsan ang bigat sa kanyang conscience. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam niyang may bahagi sa kanya na nagsasabing mali ang kanyang ginagawa, na wala nang babalikan ang mga salitang binitiwan niya. Sa likod ng lahat ng ito, si Ben ay tahimik na nagmamasid, kinikimkim ang sariling galit at hinanakit. Matagal na niyang pinagtanggol si Santino at ngayon, sa kanyang puso, malinaw ang desisyon. Nais niyang isumbong ang lahat kay Miguelito, ibunyag ang katotohanang matagal nang tinatago. Desidido siyang gawin yon kahit alam niyang mapanganib.
Ngunit tutol ang kanyang asawa. Para sa babae, ang pagsuplong ay magdadala lamang ng mas malaking kapahamakan sa kanilang pamilya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naninibabaw kay Ben ang sariling hangarin na maghiganti kay Tanggol, isang paghihiganting matagal na niyang inaasam. Dala ang kanyang desisyon, mabilis na nagtungo si Ben sa City Hall upang kausapin si Miguelito. Doon niya sinabi na alam niya kung saan matatagpuan si Tanggol. Nagliwanag ang mga mata ni Miguelito sa balitang iyon, agad siyang nagtanong kung totoo ang sinasabi ni Ben. Sa kabila ng kaba, mariing tumango si Ben at nagsabi na may nalalaman siya, ngunit may kapalit ang impormasyong iyon. Ang kanyang tanging hiling ay huwag sanang madamay ang kanyang asawa sa anumang mangyayari. Tinanggap ni Miguelito ang kondisyon, kahit sa loob-loob niya ay wala siyang balak na ganap na sundin iyon. Hindi pa man sumasapit ang alas 4, agad na ipinadala ni Miguelito ang impormasyon kay Rigor tungkol sa kinaroroonan ni Tanggol. Kasama ni Miguelito ang lahat ng kanyang tauhan, handa sa isang marahas na operasyon. Sa bawat hakbang nila, mabigat ang hangin, puno ng banta at panganib. Samantala, si Tanggol at ang kanyang mga kasama ay walang kamalay-malay sa nalalapit na trahedya. Abala sila sa kanilang sariling mga plano, umaasang may kaunting katahimikan pa silang masisilayan. Bigla na lamang nabasag ang katahimikan nang marinig nila ang kaguluhan sa labas. May mga sigaw, may mga yabag at kasunod. Nito ang matutulis na tunog ng mga putok ng baril. Sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Miguelito na wala na silang kawala, natapos na ang kanilang laban. Sa gitna ng kaguluhan, ang bawat isa ay nilamon ng takot at galit, habang ang kapalaran ni Tanggol, Rigor, Miguelito, at ng lahat ng sangkot ay tuluyang nagbanggaan sa isang sandaling puno ng dugo, pagsisisi, at walang kasiguraduhang kinabukasan. Nagulantang si Tanggol sa biglaang paglabas ng asawa ni Ben mula sa loob ng bahay, patakbong tumawid sa harap niya na parang hinahabol ng sariling takot. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ng gabi. Ang dating mainit na hakbang ni Tanggol ay napalitan ng pagkabigla, at sa bilis ng mga pangyayari, wala na siyang nagawa kundi tanggapin na ang sandaling iyon ay hindi na niya kontrolado. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib, ang pagsisisi na dahan-dahang umaakyat sa lalamunan niya habang umuukit sa isip ang isang mapait na katotohanan. Hindi talaga ako dapat nagtiwala sa isang yero. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa loob niya, kasabay ng paggunita sa bawat desisyong nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Sa paligid ng bahay ni Ben, naglipa na ang mga pulis at ang mga tauhan ni Miguelito. Ang mga anino nila ay gumagalaw sa ilalim ng mga ilaw, nagmumukhang masikip at mapanganib ang bawat sulok. Alam ni Tanggol na sa dami ng nakapaligid, halos imposible nang ipagtanggol ang sarili o makipagsabayan sa lakas at armas ng mga kalaban. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon at hindi binibigkas na banta. Sa kabila nito, hindi niya inaasahan ang isang mapangahas na galaw, isang tsambahan na maglalapit kay Thanos at Bulldog sa gitna ng kaguluhan. Ang dalawang pangalang iyon ay hindi basta-basta. May bigat ang bawat kilos nila, at alam ni Tanggol na ang kanilang presensya ay senyales ng mas malalim na gulo, mas madilim na plano na matagal nang inihahanda. Habang nagaganap ang lahat ng ito, may ibang tinig na dahan-dahang sumusulpot sa loob ni Tanggol. Isang tinig na mas malambot ngunit mas masakit. Ang alaala ng unang pagkakita niya sa taong minahal niya ay bumabalik na parang hiwaga. Para bang sinulat ng mga bituin sa tala ang sandaling iyon, at pinahintulutan ng panahon na ang tadhana ay kusang magbukas ng daan. Dahan-dahan siyang lumapit noon, may kaba at pananabik, at sa bawat hakbang ay tila naroon ang sagot sa bawat dasal na tahimik niyang sinambit sa kaib. Uturan ng loob. Pakiramdam niya ay narinig ng langit ang kanyang nais, at sa sandaling iyon ay naniwala siyang may saysay ang bawat paghihintay, bawat sugat na dinaanan niya. Iingatan kita habang buhay, ang pangakong minsan niyang binitiwan sa sarili, dahil ang taong iyon ang kabiyak ng puso niyang sugatan, ngunit patuloy na nagmamahal. Sa paningin niya, ang magmahal ay hindi lamang hiling kundi isang panata na iniaalay sa may kapal. Hiningi niya noon ang kabiyak ng kanyang dangal, ang taong magiging sandigan sa bawat unos. Sa bawat batak ng ulan na tumatama sa kanilang balat, naroon ang sagot sa mga tanong niyang matagal nang walang kasagutan. Ang bawat araw ay tila handog, bawat tibok ng puso ay nagpapaalala na ang pag-ibig ay maaaring maging kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ngayon, sa harap ng bahay ni Ben, habang pinagmamasdan niya ang mga pulis at ang mga tauhan ni Miguelito,
Habang iniisip niya ang biglaang paglitaw ng asawa ni Ben at ang anino ni Thanos at Bulldog, ang lahat ng paniniwalang iyon ay sinusubo. Ang bawat tibok ng puso ni Tanggol ay mabigat, puno ng takot at panghihinayang. Ang katahimikan sa pagitan ng mga yabag at mga utos ay mas nakabibini kaysa sa anumang putok ng baril. Sa bawat makahulugang titig na ibinabato sa kanya ng mga nakapaligid, ramdam niya ang tanong kung hanggang saan siya handang lumaban at kung ano ang handa niyang isakripisyo. Muli niyang naalala ang unang sandali ng pagkikita, ang hiwagang tila isinulat sa tala, ang paniniwalang pinaubaya sa panahon ng lahat. Noon, dahan-dahang lumapit ang sagot sa bawat dasal na sinambit ng loob. Ngayon, ang sagot ay tila nagkukubli sa dilim. Narinig pa rin kaya ng langit ang kanyang nais. Kaya pa ba niyang inatan ang mga pangakong binitiwan niya sa harap ng panganib at pagkakanulo? Ang pag-ibig na minsang naging lakas niya ay nayon ding nagiging kahinaan, at sa pagitan ng mga baril, mga anino, at mga lihim, kailangang pumili si Tanggol kung alin ang uunahin, ang kaligtasan